So ayun guys, welcome po sa ating Facebook feeds. Ah, dito po tayo ngayon sa Mount Samat. Abangan nyo lang po yung aming vlog tour dito sa Mount Samat guys. Kasama po namin yung guide tour namin. Si Ma'am yan. Tuturo niya sa atin yung history kung bakit nagkaroon tayo ng Mount Samat Shrine. Doon tayo nagagaling sa baba guys yan. Kailangan po natin maglakad muna guys ng ilang minutes bago po tayo makarating sa first station ng Mount Samat. Sama ko pa rin yung aking team sa likod. Ang aking cameraman. Ceremonial stage. Then ito po yung yearly na venue ng event for Araw ng Kagitingan or dati na tinatawag na Fall of Bataan. Ito siya ma'am, ito siya. Ito po nag-speech yung president natin, ambassador ng US, ambassador ng Japan. Yan. Then sa baba po niyan, nandyan po nakaupo yung mga guests. veterano. Ay, mga veterans ito sa may Bermuda na ito. Sa ground po na yan. Ang ground na yan. May bubong naman po yan. Pag may event, lagyan ng bubong. Opo. Ayun. Yung April 9 po yan. Yung doon sa kabila ma'am, ano naman po yung ma'am? Yung doon sa pinakadulo. Yung building po na yung tinatawag po ng Colonnad. Yan Doon yun. po matagpuan yung underground museum po. So ngayon, close po yan. Close, hindi tayo makapasok doon. Po. Then habang dito po kayo, matatanaw niyo po yan yung Manila Bay. Yan. Pag hindi po, pag hindi maulap or ma-foggy or smog, kitang-kita niyo po yung mga building po doon sa Maynila. Boulevard. Ayun. Kita po dyan. Ayun. Dahil po yan sa before war po ng World War II, maraming Samat lives dito. Kung kilala nyo yung buyo or ikmo. Ayun yung ano, kaya pala binansagan siyang Mount Samat. Kaya doon po yung galing yung pangalan niya. Ah. Doon po yun. Yan. Ito Ayun. yung Samat lives or beetle. Uy, buyo. Buyo po. Ayun. Yung buyo pala. Yung inanganga. Kaya dito talaga maraming tanim na ganito dati. Doon. Noon po. Kaya pala nabuo yung Mount Samat. Doon yung galing yung pangalan niya. Ayun, ito nga totoo nga ko, ito nga meron pa silang ano dito souvenir of buhay pa, mga buyo. Kaya pagpunta ka dito, pwede ka pala magnganga, joke lang. Buyo yung ginanganga. Ayan pala siya. Yan po yung dahon na binabading po ng Mount Samat. Ito yung admin, Yes ito. po. Soon to be library for World War II studies. Develop po siya. Yan yung mga war relics mo na makita nyo, ginamit yan po during World War II. Ayun. Original po yan or authentic na gamit po. Hindi po natin lapitan para makita nyo po. Ayun. So nga, ang dami nga mga mga canyon. Hindi natin napansin nung nakaraan to Ayun yung boss, yung yung dulo. Nilipat po dito. Dati yung iba po nasa museum. Ayun. O nga boys. Ito pa yung mag-picture. Parang ginawa na lang siyang ma'am no? Parang ginawa na lang siyang display dito. Pero talagang mga nagagamit to ng kapanahonan. Opo, na-restore po lahat po. Ayun. Laki ng mga bala Mga kuys, ito ginawa na lang nilang ito anong baril to, laki. Ang kuys. Ito maliit Canyon So yun. Talagang buhay, live pala ito siya. Kaso lang ano na siya no? Ibig sabihin pwede pa itong buhayin pala ma'am? Opo, yung iba po. Oo, kasi ito nga yung mga kain niya Talagang ito yung mga gamit ng mga magigiting natin sundalo ng kapanahunan ma'am. Yes po. Nung nakipaggera sila no. Laking bala ko Ito US property. Oo. Yan po ng US. US no. Laking bala Talagang ano siya. Ayun sa Canyon, laki nga Siyempre Grabe
Laki ng bala. Noong World War II. Restore po, display po dito. Ayun, parang ano siya. Talagang yung mga baril pa dito talagang makasaysayan talaga. Yung mga ginawang Mount dekorasyon. Samat po, ito po yung last stand battle nung World War II bago po mababagsak yung Bataan sa kamay ng mga Hapon. Ah. Ano dito siya nagtapos, ma'am, sa area na to? Or ano ba? Oh, dito po yung last stand. Last na fight nila? Bakbakan. Then next po na Oh. na-fall yung Corregidor. Do- Mauna-una yung Bataan. Dito. Ako, April. Mga sino-sino mga general dati kapanahonan, ma'am, sa pagkakaalam mo yung talaga ng pagkakbakan dito? Marami po sir. Filipino and Americans po yun. Kasi dito mayroon dito sa may arsenal kalagay si General Luna eh. Before ano naman po yan sila Japanese era. Ah, yun. American era po sila nakipaglaban. Sa Japanese era iba naman po. Yung pinaka-commander po ng Rio Sapid po si MacArthur. Ah, oo, si MacArthur. Yes po. General MacArthur. May mga katauhan po siya dito. Yung isa dito si Vicente Lim. Ayun, oo, si Filipino, Vicente Lim, oo. Filipino Pilipino Chinese. Chinese yun siya, oo, tama nga, oo. Yung pinakano niya. Marami po tayong mga ano dito. Ang kasunod yung ano talaga, Bataan pala. Ito yung sinundan niya. Then ito po, 50 cal po yan, anti-aircraft. Then mula dito, matatanaw nyo po yung Pampanga, Mount Arayat. Kung hindi maulap, kitang-kita po yung Mount Arayat dyan. Oo. Then ito po yung Mount Natin na tinatawag. Isang battlefield area din po yan. Yung area na yan, yung bundok na yan. Apo. Talagang lawak pala ng binabakbakan nila dito, Dyan no? po umakyat ng mga Hapon, papunta dito. Diyan sila nagagaling. Tapos Kasi umakyat sila dito sa Mount Samat. Sa karagatan po sila dumaan. Ay, oo. So tara, go. Tayo sa Battle of the Packets. Yun. Next. Yung mount yun sa may, ano ma'am, sa may Marabilis? Mount Maribeles. Mount Marabilis, tapos pangalawa, Mount Native. Mount Natid, dyan. Opo. Tas Ito yung, Mount Samat. ito na yung Mount Ito Samat. yung tatlong prominent na mataas na bundok sa Dito sa buong Bataan. Yes po. Ayun. Ito yung napili nilang battlefield noong World War II kasi isa siyang peninsula na palibutan ng tubig dagat po. Mabundok. Mabato. Bakit nilagyan siya ng cross dito sa pinakataas, ma'am? Ano ba talagang pinaka point niya dyan? Bakit nilagyan niya ng cross? Significance po niyan sir, dahil po pinaglabanan ito ng mga ninuno natin. Maraming nagbuwis ng buhay po dito. Ayun, yun. Yun ang rason po. Then dati po, nung after ng gera po, inilibing po dyan ng ibang namatay sa baba po dun sa baryo ng Diwa. Maraming cross po dyan na mga kalibing. At sa paglipas ng panahon, na pagsunduan ng pamahalaan na isang cross na lang po yung itayo niya. Nalagay, parang bilang palatandaan na talagang itong area na ito, maraming buhay Opo. na nakabuwis dito sa area na ito. Yes po. Halo-halo naman yung ibang bansa at saka yung Pilipino. Yes po, Filipino Soldier. and Americans. Yun, Filipino-Americans. Filipino at saka Amerikano. Ayun, Yun kasi yung allied natin. ayun. Para ano, tama nga naman. Kaya pala nilagyan nila ng malaking cross dito, Kuya, dahil isang palatandaan pala ito na talagang maraming buhay ang nawawala sa area na ito. Isang purpose po nun para yung mga next generation ay patuloy po na bigyang pugay yung kagitingan at katapangan po ng mga sundalong Pilipino at Amerikano po noon. Ayun. Kasi kung hindi sa kanila, wala tayong tinatamasang kalayaan ngayon. Ayun. So yung question sa ating mga manonood, sa ating mga viewers, mga old or new followers natin, sa aking manonood, especially nationwide, pag-share ng ating video quiz para naman sa ating mga kababayan na nagnanais na pumasyal dito sa Mount Samat, at least mayroon silang idea. So sinabi ko naman sa inyo na galing doon sa pinaka-highway talaga, magsakay ka pa ng tricycle kung wala kang service, tricycle agad ka dito, mga 45 minutes siguro ang biyahe. So bawat ano naman, bayad 100 ng tao. Sabihin ko na sa inyo para naman alam niyo yung budget. At siyempre, guys, sa amin dito, kuha kami ng tour para sa aming mga story dito makukuha natin. Ito anong lugar dito ma'am?
tinatawag po na Battle of the Pocket, sir. Ayun. Pag nandito po tayo sa area na to, matanaw niyo po yung battlefield area. Mura po yung Orion, Bagak lang. Yun po Ayun. yung battle of... Ito na po yung pinaka-area niya, yung bundok na yun sa likod. Kung saan dyan po naganap yung Battle of the Pockets. Ayun, dito. Bakit po siya tinawag na Pockets? Kasi yun po yung military tactic na ginamit po nila dyan para ma-corner po nila or ma-encircle po nila yung mga Japanese noon. Kaya dito sa area po nandyan po, nanalo po yung mga grupo ng Filipino and Americans during Ayun. World War II. Marami po silang napatay na Hapon po dyan. Then, kasi before po na nangyari yung battle po dyan, in-estimate ng mga Amerikano na hindi kayang akitin po ng mga Hapon yan kasi matarik po siya. Natarik siya. Opo. Pero nakaya po ng mga Hapon na akit ng 5 tangking na dyan. Ayun, yung lugar na yan. Opo. Ang Filipino hero po natin dito si Alfredo Santos po. Hindi po search sa Google. Siya po yung sikat sa area po nito. Si Alfredo. Alfredo Santos. Ayun. Siya po yung talagang nagpadalo dito sa area. Mm. Yung grupo po niya. Then kasama din ba nila po yung mga ibang US military? Dito. Opo. Then nung panahon po ng gera, hindi lang naman po mga sundalo po ang nakipaglaban. Mga civilian din po, mga kababaihan, kabataan. Parang nakikisa, nakipaglaban. Opo, kasi bago po mag-war, di ba nag-start po 1941, binomba po yung Pearl Harbor. Sunod na po yung Philippines. Davao, Clark, Baguio. Then mula doon, lumapag na po sa Luzon dito area yung grupo ni Masaharu Huma. Na-assign po dito na magsakop sa Pilipinas. Opo. Lalo na po dito sa Bataan. Then, nung dumating na sila dito, dineclare na open city po yung Maynila. Kasi yung purpose kasi ng mga kaaway, pag nasakop mo yung sentro ng isang bansa, siyempre mahihina na yun. Pero hindi ibig sabihin na open city, hindi nakipaglaban yung Pilipinas. Naglaban pa rin. Pero ginamit po nila yung war plans Orange 3. Ibig sabihin po, nag-retreat sila dito sa Bataan. Lahat ng Luzon forces po ni MacArthur nagtipon dito sa Bataan para mapigilan po yung pagpasok po ng Japanese forces dito sa Pilipinas, saka dun sa mismo sa Manila kasi iningatan po nila yun yung sentro po ng Pilipinas. Oh, yun ang pinaka kasi nandun po yung una, yung pinaka-importante po yung UST University kasi matanda pa yun sa Harvard University. Yun po yung mga iningatan nila. Kaya ito yung isnakripisyo nila yung Bataan. Ayan. Ayan po dito po matanaw ko din yung West Philippine Sea po. Sa gilid. Apo. Ayun pala, miss. Ayun, yung kuis. Ayan. Doon din po sa boundary ng Bagak at Murong yung nuclear power plant. O sa dulo. Ayun, iba yun, mama mo. Nakadulo. Ayan po yun. Ayan. Kaya pala kuis, kasama palang nuclear plant dito sa story ng ano. Apo, dito sa Bataan po. O, Bataan. Po, next So, po tara, natin, next. papunta po tayo sa Fort Station po yung Monumental Cross. Ayun. Yun ang fourth station. Talaga pala yung ano dito, no, yung lahat ng mga gun dito is talagang nung kapanahonan talagang buhay pala ito lahat-lahat. Yes po. Tapos yung mga hindi na talaga na nagagamit, ginawa na lang nilang ano para sa ating mga tourist display or decoration, di ba? Opo. Ayun. Para at least makita nila na ito po yung mga ginamit talaga na original noong era. Kapanahonan. Opo. So yung course nakita ninyo, yan. Ayan po. Talagang Typical live din- yan siya. Typical din po, anti-aircraft. Yan. Yan yung ating mga souvenir ng kapanahonan sa ating mga magigiting na mga tagapaglaban o tagapagdigma dito sa Pilipinas. Itong mga sabat, pinag-aagawan ito ng Japanese and USAF forces po. Kasi maganda itong spot. Oo nga, napakaganda Yes, talaga yung area, opo. in fairness. Ano siya talaga Ginawa po nila itong observation point po. Kasi pag dito ka sa tuktok ng Mount Samat, ano po ito 555 above sea level.
Mula doon sa from the ground. Yes po, sa ilalim ng dagat. Oo, 55, taas pala nito. 55 above sea level, opo. Then, pag nandito ka sa tuktok ng Mansamat, dito mo lang po makita yung pagsikat at paglubog ng araw na walang harang. Uli in Mansamat, sa lugar sa buong Pilipinas, dito lang po yan makakita mo. Mm. Kaya, kung may kalaban ka, halimbawa, kalaban mo pang hipapawid, pang karagatan, or dyan naglalakad sa baba, makikita niyo po pag nandito kayo. Mm. Kaya ito yung pinili din nila. So ito ba, pinuntahan natin sa pinakatuktok na ito, is meron ba itong underground sa ilalim or wala? Wala naman po. Wala. Talagang talaga nito, talagang dito lang talaga sa gilid ng mount. Ang meron tayong tunnel doon lang po yun doon sa corridor, yung Malinta tunnel. Pero dito sa Mansamat wala pong tunnel. Ayun. Yun lang po, yung malaking cross, yung colonnade na may underground museum, yung basement. Ayun. Doon sa anong lugar sa Tarlac, basta dito siya doon. Alam ko boss, meron pang web sa may Marabeles eh. Hindi na kailangan talaga siya. Ay, gara. Di meron siguro Baka doon ano baka yan, mga paxhole lang, yung mga liit na butas na pinagtaguan ng paggera, di ba? Pinaggera, yun. naguhukay sila. Nung kasya ka lang na tao na pagtaguan mo para hindi ka matamaan agad ng bomba. Ganun. Yan ang pinaka... talagang pala ito, kaya pala binansagan tong Mount Samat sa kanilagyan ng Crustel sa madugong laban sa Pilipinas, talagang dito talagang epektado, no? Buong Bataan dito yung pinaka... most vicious battle. Oo. Puri mo, magkaharap-harap lang sa mga pundok na ito. Dito paano po dito? Ito yan ang West Philippine Sea. Yan ang West Philippine Sea, nakikita dyan. Yan dyan sa baba, yung Bagak, Murong. Dito dyan, no? West China, Philippine Sea. West Philippine Sea dyan. Oo. Talagang pinaglaban ng area ito dahil sa ganda kasi ng ganda ng location, nakalocate siya ng gusto. Overlooking talaga siya. Ha? Punta sa may lakad. Pwede ko po sa inyo, kanina kung na-orient kayo, Oo. sabi sa inyo, ito po ay cross, 92 meters ang taas. Dahil 92 days po ang labanan dito sa Bataan Peninsula. 92 days? Yes, Oh my mga goodness, 3 very months. long Mga time. 3 months. Pero dapat ano po yun, 50 days lang yung timetable ni Masaharo. Pero na-break po yun ni General Vicente Lim. Na-delay po ng, yun, inabot po siya ng 3 months. Yun. Papa pa ng istorya talaga. So yung guys, so, Pagdikit. ito yung haba ng cross. Anong haba itong cross nito, ma'am? Mula from the ground? 92 meters po. 92 meters. So, kita mo yung guys, oh. Actually, merong meron itong elevator, ma'am, di ba? Opo. Kaso lang lang siya under repair pa or ano Opo. ba? For restoration pa. Yun. So hindi pa tayo pwedeng umakyat yung guys susunod mo. na taon, maayos na siya para ma-open ulit sa Ayun, saka na tayo makaakyat niyan. Matagal-tagal po. Mm. Sa baba po nitong cross, may naka-ukit po tayo dyan. Yan po natawag na biyak na bato or living rock. Diyan po nakaukit yung mga national heroes po natin during pre-Hispanic era. Yun. Yan po, nung kita nyo, sa harapan natin yan po ating national hero, si Rizal. Marami po yan. Pero parang diyan sa may likod mo, parang may part din dyan yung ating mga kababayan ng mga Bangsamoro. Meron silang mosque dyan. Opo, Sa doon likod. kabila po. Ano ang sa makasaysayan, ano ba sila sa kapanahonan ng gira? Ano ba sa Kasi, part din ba ng nung World War II, sir, hindi lang naman po taga Luzon or Visayas ang nagpaglaban, buong Pilipinas? Hanggang Mindanao. Oh, yun. Yun pala. Kaya nilagay dyan lahat yung mga kung mga sana yung mga mahistoring ginawa ng ating mga heroes noon, nilagay nila dyan. Ayun. Po kasi ng mga Pilipino na nagpaglaban po. Yung iba po dyan yung Muslim Yun nga, parang ano sila, talagang nagsanipwersa na sila talaga sa nakipaglaban Kasi sa. yung kalaban natin, well trained po sila. Hindi po tulad sa ating mga Filipino na sundalo noon, 50% pa lang po silang ready. Bago lumuso po yung mga Hapon. Kaya parang hindi pa sila ganun kagaling makipaglaban. Pero lumaban po sila. Ayun. Yeah. So
Tara, punta natin ma'am. Sige po, Okay na. lapitan po natin. O sige, yun. So tara ko, samahan natin. Po, may nakalagay po doon. Ito ay sinimulan po noong 1966. Natapos po siya 1969. Then inopen po ito lahat sa public 1970 po. Pinatayo po itong shrine or dinevelop noong kapanahunan po ni President Ferdinand Marcos Sr. Ayun, oh. Si more than 20 years na naupo sa O ano ata siya, nakaupo na bilang presidente, 25 or 26 years, no? 1964. Starting 64 siya, di ba? Opo. Yun. Nakalagay po dito. Yung pangalan. So ito na yung pinaka-space dito sa taas ko is talagang ano siya, lahat ng pag kayo po mapunta dito sa pinakataas talaga sa exact location pupunta natin na cross is lahat po ng lugar dito sa Batan is maiikot po dito South China Sea or dito Bataan, lahat makikita talagang overlooking dito po is. Then, ito po ay nung gera po, binomba po ito, nagmukhang imperno po siya. Parang apoy na lahat Oo. nangyari. Ito ginawa po nila para sumuko po yung mga USAPE, Filipino and American Forces po. Sa Ayun. Japan. So tara, punta natin. Pwede po kayo mag-picture dyan. May pintuan dito dyan man, di ba? Ito sa kabila po, sir. Ay, saan tayo makadaan pala? Dito po. Hindi po tayo allowed dyan pumasok kasi baka may malaglag na mga sculpture. Ayun. Kasi for rehabilitation din po sila. Ayun. Talagang i-rehabilitate nila yung area na ito, Costel, nga sa More katagalan than na. 50 years na po yung building. O kita mo. So, for safety po natin. Ayun. So, Medyo sobra agwat 50 years, oo. Kaya binigyan na tayo ng allowance pa distance para doon sa point 9 dahil baka mano tayo ba Naglagan ka na. maglagan tayo ng ano kunting galaw-galaw. Dahil siyempre under renovate na siya. So tara man, proceeding tayo sa ibang area. Po tayo exit. Tara, go. Ang bangis mo, boyet! Talagang yung mga general natin, nandiyan dyan pala, no? Yung mga pag-uusap nila sa mga secret ano nila, mga plano, talagang inokit nila dyan, ma'am, no? Yun po yun, sir, yung first native hero po natin, si Lapu-Lapu. Ayun, si Lapu-Lapu. Yan. Si Lapu-Lapu ko, so nakita nyo ba yan? Katikit yan sa cross dahil yung mga yan ko is yung nakalagay dyan o nakaokit na mga batongan. Pero hindi yan ko is ordinaryong bato ha. Mga anong klaseng bato yun siya, ma'am? Alam ko parang marble, alam ko marble to eh. Yes po. Talagang marble talaga ito is nakaokit na ko. So, Yung yan. entrance, pinto ng cross po. Ito. Pag bukas yan, nakita nyo yung pinto ng elevator paakyat. Ayun. Pero may hagdan din po yan, pero not allowed na po kasi hindi na siya ganun katibay mo. Oo. Hanggang di pala tayo sa taas. So, kita nyo po is talagang napag-ano talagang area na ito. Ayan. Ito po yung sir, yung sinasabi ng mosque. Ayun, yan, umuski oh. Ayan. Tapos yung simbahan din natin na ano, ayan. Ayan. Kasi lahat yan, mula Luzon hanggang Mindanao nakipaglaban. Simbahan namin Ayun. magpura dyan, no? Ito yung mga group ng mga ano natin quiz dati yung talaga nakipagdigma. Yan sila nilagay dito kasama na rin yung ating mga kababayan or kapatid na mga Bangsamoro na isa ring nakipaglaban sa ating bansang sariling atin. Yung mga nakakaukit sa gilid. Sir, ito pong pangyayari yan. Ito ma'am o yung doon sa kabila. Ito po, tsaka ito sa kabila. Ay ito at saka yan. Ayun po yung nakita nyo may mga parachute. Yan po yung mga pagkain. Ay ito ayun yung may mga parachute doon sa taas ayun no. Sa, nangyari po yan dun sa corridor. Doon sila nagbabagsak ng pagkain para sa atin. Oo, Supply. dun sa- supply. Ayun. Ay, mas. Oo. So yung course nakapaligid lahat sa cross. Pero 92 feet yung course oh. 92 feet hanggang doon sa taas. So dapat kaya namin binalikan namin to course uli para makukuha namin talaga yung history ng Mount Samat ito. Kaya nagpasama kami ng isa. Ito si ma'am, yung staff din dito. Mag-eating ng mga staff natin dito sa Mount Samat. Sinamahan nila tayo dito para makuha yung pinaka-history dito.
Kaya wag po kayong bibitiw sa mga video dito at i-share natin para sa ating mga kababayan para dagdag kaalaman kung bakit mayroon o may ano tayo dito, may Mount Samat na tinatawag. Ayan. Hindi rin po mapapahuli yung mga heroes natin, o heroine natin, mga babae. Ayun, Diba? babae, Puro lalaki daw, dito naman babae. Ito si Gabriela Silang. Ito yung tatlong nagtahi ng flag natin, nagpinsan yung mga... Ay, ito yung sa gilid. Apo yung sa taas po. Ay, sa taas. Ayun. Ayun pala, yung sa taas. Oh. Testo rin yun. Ay, Dito kita din mo. po yung magandang spot pag picture po para makuha na po yung spot. Ayun. Yes, kasi po pa, ano po kami, buti kanina doon sa orientation na bloodstone zigzag. Ah, 14 na zigzag po yan mga baba. ito dito siya. Estimated po 448 steps. Ang mga bato po na ito ay galing po sa Corregidor Island. Ito lahat dito siya. Yes po. Yan po sa mga unang kwento po, kung kita nyo may mga medyo pula-pula siya. Yan po yung parang simbolo ng dugo po ng mga Hapon. Kasi doon po sa Corregidor, diba, yung Hapones naman ayaw sumuko. Yung mas pipili nilang mamatay kaysa sumuko. Kesa sa mga- sumuko. Yes po. Siyempre, takot sila makuha ng impormasyon siguro or Siyempre ganun sila katapang. talagang ano sila, talagang agresibo sila sa pagdating sa bakbakan talaga. Pero sa huli naming mga pag-study, ito pa yung uri po ng bato. Yung mga bato natin, may mga types po yan. Oo. Tulad ng sedimentary Ibig sabihin rocks. nilagay sa dito, mayroon din siyang meaning. Yes po. Bakit siya nilagay ito? Ganun karami. Hindi man maganda pakinggan para sa mga pulis kasi para daw matapakan din po natin yung mga dugo nila. Ayun, Yan po yun yung mga pinaka-signed kwento. nito. Opo, Bakit nilalagay ginawa itong ganito? Yung kuiso. Kita nyo sa pinakano natin. para maapakan natin. Oo. So meron pa tayong ibang mapupuntahan doon sa baba, ma'am. Yes po, yung colonnade po sir. Ayun yung last. So yun pinakalas natin. Opo, di may last pa po yung malaking canyon sir. Ayun, yun. Doon tayo sa ano. Sige. So meron pa palang dalawang station na pupunta natin, kuis. Yun, bababa tayo ngayon sa gilid ng cross or harap ng cross. Ito po yung 448 steps po. Ayun. Approximately lang po ito kasi may mga medyo balag pa po siya. So yung kuis, proceeding tayo ngayon sa dalawang station doon sa ibaba. So ayun si ma'am, yung ating pinaka-guide tour dito. Ayan, pababa na po tayo. Natira na pinagulong sa mga po. Kasi nung gera, naubusan na ng bala yung mga sundalo dito. Sundalo natin o Opo, sundalo natin. Kaya yun, yan na lang po yung natira na sa pinagulong nila mga malaking bato. ayun, napapansin niyo ba kuis yung mga bato doon sa taas doon sa baba ng cross na may mga laki doon. Mga naiwan dahil dito pala sa taas pa ito, excuse me. Marami palang bato dito malaki. So naubusan ng mga bala yung ating mga tagapagdigma or mga magigiting natin mga sundalo. Yun na lang ginawa nila na ipapagulong sa baba para maano yung Madilim po yung pag-akit ng mga po dito. ayun, madili yung akyat ng mga hapon dito sa itaas. Kaya yung nandoon na naiwan, yun yung mga natitira. Ayun, natitira pa, charot. Hindi na itulak dahil sobrang laki. Kaya hinalo na lang sa siminto. Simintohan na lang. Wala tandaan. Itong zigzag footpath para dun sa mga PWD. Hindi kayang maglakad dun sa walang railing. Ayun. Ito yung pinaka-purpose din pala. May purpose do. Para sa ating mga PWD. Yun. So paano yung mga ma'am, yung mga casualties natin or mga nasusugatan? Halimbawa, dito na rin din pababa. Anong gera sir, wala pa po ito. Ginawa lang ito nung time na nung dinevelop itong shrine. Yun. Kasi itong natapos ng gera, kalbo po ito eh. Ni-restore lang po. Yun. Pinaniman ulit ng mga punong kahoy. Then way back mga late na years, ibang mga Hapon pumunta dito para magtulong sa pagtanim ng mga punong kahoy dito sa bundok ng Musang. Ayun. Parang palubag-loob nila sa mga ginawa Sa atin, palubag-loob gano'n. Parang nagipag-cooperate na rin sila. Opo. Ayun. Pero mga yung years, wala na pong masyadong bumabalik ng mga Hapon na nagtatanim sa forestry yung tawag nila doon dito dati.
So tara, ang ganda na pagkasigsag dito po is padaan pababa. Ayan. Talagang ginawa talaga ito sa gilid ng bundok po is para ano, para magandang pagbaba ng ating mga PWD. Habang lakbay natin ko is yung kasama ko nasa huli. At doon naman yung si ma'am.